Good morning. Morning, Good, Tess. napakagandang Lunes na gabi sa inyong lahat. Razel, grabe ka mag-introduce. Hindi ko malaman kung iyak ba ako, matatawa ba ako. Di ba? Hindi mo pa diniretso, dating mataba. Ikaw naman, nahiya ka pa. Oh, how are you, Razel? Kamusta ka? Fine po, Press. Thank you so much Oo. sa opportunity. Oh, by the way, sa hindi nakakakilala kay Razel. Si Razel ang isa sa pinakamasipag na dealer na meron ng MCore. At saka Razel, I have to say this, grabe ang laki ng naging improvement mo at the way you speak, physically din. 'Di ba? Parang Thank you po. tumisay-tisay ka na yata ngayon . Parang pati sabon kinakain mo na rin . Kailangan ko yan magamit, Press, para ma-present natin sa iba. Akala ko kailangan kainin yung sabon. Kung pwede po. Alam mo na, alam mo Russell, nakakatawa tong pwesto ko ngayon. Oo. Oh, Kasi pag umalis ako, tingnan mo tingnan mo. Tingnan mo. Mawawala yung ilaw, diba? Pero kapag babalik ako, tingnan mo. Oh, wow. oh, halo ko ba yan? May nakanso. Oh, kanina kasi tinitingnan namin, na-adjust ko yung upuan ko. Ayaw talaga, yan na talaga siya. Oo. Anyway, Corona. maraming salamat, Russell, sa pag-introduce mo. Tonight will be a very unique session. Pero before we go to that, natatandaan nyo ba kung ano yung session natin last time? Sige nga, kung sino yung nakakatanda, i-type nyo nga. Oh, Russell, anong natatandaan mo sa session natin last week? Ayun, tama. Oh. Sorry. Oh, naghang ka ba? Naghang? Opo. Ayabot dyan sa 4 quadrants na natin, Press. Ang dami kong screenshots no na yung sa 4 quadrants, kung Oo, paano, diba, yung correct. tao, paano masenso, dapat may Kung paano talaga. mag-shift from sa Opo. kaliwa, mapunta tayo sa kanan. 'Di ba? Hindi ka mag-stick. Ang comparison doon is, sabi, para daw masabi na negosyo yung ginagawa mo, is dapat meron kang 100 empleyado. Kasi example, meron kang sari-sari store. Eh kung ikaw pa rin ang nagpapatakbo, hindi business ang tawag doon. Self-employed ka pa rin. Empleyado ka ng sarili mo. 'Di ba? So kailangan meron kang at least 100 trabahante na nagtatrabaho para sa iyo. Now, syempre paano mo maididikit 'yun or maihahalin tulad sa MLM, multi-level marketing, or syempre sa company natin as MCore. Kailangan meron kang anong tawag? Business partners or downlines. Meron kang at least 100, 'di ba? Na business partners mo na doing the same thing just like you. 'Di ba? Kailangan ma-duplicate. So basically, that was our last week session. Tonight will be once again another exciting night or day para sa ating lahat. It will be a unique one kasi wala akong module. O, di ba? Pero hindi ibig sabihin wala tayong pag-uusapan. Pag sinabi kong walang module, wala akong pin-repair na anything. Kasi ang gagawin natin ngayon, free-flowing. I want you to ask me about network building. Okay? Do not ask about the products kasi meron tayong mga product trainings, meron tayong mga health symposium. What I want us to talk about tonight is I want you to ask questions na para makatulong sa'yo para magkaroon ka ng malaking organization. Because MCore is network marketing or multi-level marketing. When you say network, ibig sabihin yan, lawak ng nasasakupan. Yun ang Tagalog talaga nun. 'Di ba? Gaano kalawak yung nasasakupan mo. Kaya nga anong tawag kay GMA? Yung channel. 'Di ba? GMA Network, ABS-CBN Network. Sa Tagalog doon is lawak ng nasasakupan. So yun ngayon ang pag-usapan natin. I will accommodate questions, clarifications, anything about network building. Walang dosage hindi ko sasagutin yan. Okay? Hindi natin topic ngayon yung dosage kasi meron tayong health symposium for that. Okay? So, all about network
building. Anything under the sun about network building na gusto mong malaman, gusto mong i-clarify, naguguluhan ka, curious ka. Okay? So, all you need to do is salita ka na lang. Pwede ka mag-unmute and then you may start asking questions or question. Okay? Who would like to start? So, tapos na po tayo. Since wala akong magtatanong, tapos na yung Monday session. Okay, who would like to start? So, walang magtatanong. Lahat kung ano na, alam na kung paano mag-build ng ano, ng napakalaking organization. Sige, taas ka ng kamay dito sa reaction and then so I can call you. Kung meron kang ano, meron kang gustong itanong. Okay? Remember, in business, okay, you should always have a mentor na pwede mong makausap, pwede mong matanong. Kahit sinong successful na tao, ang tanungin mo, palaging may nag-guide dyan. Diba? And usually, for you to have a consultant in a business, you have to pay at hindi maliit. You have to pay that much. Yung iba nga nag-aaral pa matuto lang magnegosyo. But for tonight's session, bibigyan kita ng pagkakataon na magtanong. Okay, by the way, pwede mo ring i-type kung nahihiya ka na magtanong. Pwede mo siyang i-type. Sabi ni Fairy Lou, is having a 7 accounts a prerequisite for a newbie? Okay, ang tanong mo is ano, pag sinabing prerequisite, a must. Tama ba ako? Di ba? Parang must do or must have. Actually, no. Kung newbie ka, hindi siya prerequisite. But it is the smart thing to do kung afford mo rin lang. Kasi ang tawag doon, diskarte. Kung mapupuna mo, kahit anong MLM ka mapunta, they always encourage people na magkaroon ng multiple heads. Bakit? Kasi ang rationale doon, it is like having, di ba, 7 heads? Now, I want you to imagine, you are running a 7 Jollibee stores. Ano ang mas malaking kita? Isang Jollibee store, 3, or 7? Sige nga, pakisagot. 7, di ba? Pero hindi sinasabi sa iyo ng ano, ng actually, tama ang sagot mo. Well, common sense yun. Common sense will say that you will earn more by having 7 stores. The difference only is pag mga traditional stores ang meron ka, 7 na dapat iba-ibang kliyente ang dapat meron ka. Kasi iba-ibang lugar yun eh. Compared with multi-level marketing, with one client, pwedeng kumita yung 3 to 4 accounts mo. Okay? Meaning, one effort, pero multiple yung income na pwedeng pumasok sa'yo. So, kung ang tanong mo is having a 7 accounts prerequisite to a newbie, no. Okay? Pero ang tawag doon, diskarte. Kasi once na nalagyan na ng tao yan, wala na, barado na. Ang mangyari dyan, magiging downline ka ng downline mo. Di ba? Hindi na, touch move tayo, hindi na yun na-move. Kaya, yung mga apply nyo, kung kinukulit kayo na mag-multiple accounts, alam nyo kung bakit? Ang turo ko nga, dapat ang pinakamagaling ka i-explain or gawin is kung paano magpa-multiple heads, especially kung baguhan pa lang. Kasi bakit? Usually po kasi pag bago, hindi niya pag-aanong naiintindihan lahat. Kaya nga ako, palagi kong sinasabi na pagkatiwalaan mo lang kami, nagabayan ka. Kasi the moment na naintindihan mo na at hindi ka naniwala sa upline mo na mas maganda pala ang multiple accounts, sa totoo lang, pwede kang magtampo, pwede kang magalit sa upline mo kasi hindi niya pinaliwanag ng tama yung multiple heads. Kasi kung napaliwanag ng tama, malay mo, kaya mo palang hanapan ng paraan yung multiple heads. Kasi maraming diskarte, hindi naman kaagad-agad. Pwede kang, dapat mag 18,000 ka eh. Pwede ka naman lahat mag hyper mini. Basta ma-fulfill mo lang yung multiple heads. Kasi nga, hindi mo na nababalik yung nakaraan. Pag yan nagkaroon na ng tao, wala na, barado na yan. Okay? So, I hope nabigyan ko ng justice yung ano ni Fairy Lou.
Sabi ni Fairy employment, okay. Paano po maging consistent? Simple lang. Gawin mo lang siya palagi. Di ba? Hindi, kasi pag sinabi mong consistent, palagi mo siyang ginagawa. Tama? Yun ang ibig sabihin nun consistent ka. Walang choice If you want to become successful, one of the key ingredients for us to succeed is for us to become consistent. Consistent on what? Diba? Kasi dalawa ang consistency. Consistent kang tamad, pwede rin yun. Or consistent kang masipag na hindi ka mapakali sa isang araw kung wala ka, kahit the least that you can have as production is easy. Alam mo yun? Diba? Yun na yung pinakamaliit. Okay? Consistent ka sa energy. Actually, pag-usapan natin yung hindi consistent na tamad. Okay, yung consistent na paggawa ng negosyo. Okay? Ano yun mindset yun Being consistent is a mindset. 'Di ba? It's a mindset, it's a decision. 'Di ba? Gusto mo ba talagang magtagumpay? May nagtanong sa akin, "Pres, paano ba maging successful sa MCOR?" Sabi ko, simple lang, it starts in your head. Sa ulo mo nag-uumpisa, sa utak mo. 'Di ba? Kasi pag ikaw determinado kang maging successful, lahat ng diskarte, yung tamang diskarte lahat ng diskarte papasok sa isip natin Imaginein mo yung matutulog ka na lang, yung nakakaisip ka pa ng kung ano-ano na pwede mong gawin sa negosyo mo para kumita ka. Okay? So, again, paano po maging consistent? Gawin mo palagi at saka piliin mo yung lagi mong kausap. Kasi bakit? Kapag ang kausap mo na MCOR yan ay hindi kumikita, di ba? Walang maidudulot na ano yan sa'yo. Sasabihin pa sa inyo, wag mo na gawin. Diyos ko naman, kita mo nga ako din O di ba? Ano pa, nandamay pa ang walang hiya, di ba? So, we have to choose the people na kakausapin natin. Very crucial yun. Tama yung sinasabi ng mga magulang natin. Piliin natin yung mga magiging kaibigan natin. Alam mo kung bakit? Kasi kung sino yung 5 tao na palagi mong kausap, ikaw yung pang-anim na katulad nila. May 5 kang mga masisipag na kausap, ikaw yung pang-anim na magiging masipag. May 5 kang consistent na hindi lumalapat ang likuran hanggat walang pay-in, the list is easy, pang-anim ka na magiging result-oriented din. 'Di ba? Meron kang 5 chismosang kaibigan, o pustahan tayo, pang-anim ka rin na chismosa. 'Di ba? So be careful. Sabi ni Fairy Mary Ann, paano mapabilis na mapalaki ang network po? Well, number 1, pag tiningnan mo, network marketing is a numbers game. Okay, can you type numbers game? Can you type numbers game? Pag sinabing numbers game, kumbaga parang sa the more chances of winning. Ano yung numbers game? Numbers game is kailangan marami kang makausap na mga tao. Okay? Ang negosyo po natin, sa totoo lang, yung produkto is just a byproduct. Ang real product natin is tao. So, kung gusto mo na malaking kitain, dapat malaking inventory mo ng tao. Okay, yun ang pinakamadami mong inventory, tao. With the technology right now, mas madali. Kasi bakit? Merong TikTok, merong YouTube, merong Facebook. 'Di ba? Magugulat ka nga ikaw nga napapabili ka, nakita mo lang sa ads. Ikaw mismo na eengganyo hindi ka naman kilala nagbebenta. 'Di ba? Now, pag lahat ng gamitin mo na platform ngayon, social media platform, numbers game. So swak na swak siya with what we are doing. So kung gusto mong mapalaki ang network mo, you need to make sure na number 1, kailangan Okay. Number 1, kailangan marami kang listahan. Okay? Press, kailangan ba lahat kakilala ko? Not necessarily. I told you, Facebook. Ang daming MCOR yan na downline nila, nakuha lang nila sa Facebook. You know Mary Ann Guansing?
'Di ba? Nakilala siya ni Miss Connie De Lima through Facebook. Nakita yung ads ni ni Coach Connie, nag-inquire, bumili in the beginning, and then nag-package, naging stockist, naging center, naging Millionaire Circle, now a multi-millionaire circle member, and soon ano siya, parte na rin siya magiging presidential circle member. 'Di ba? So kailangan meron kang tao, may kinakausap tayo. Ngayon, again, ang daming ways para magkaroon yan. Okay? At since meron ka ng listahan, you need to make sure na makausap sila with the right approach. Because hindi ko sinabing kausapin mo lang ng basta-basta. Kaya tayo may mga trainings, may mga tamang approach, may mga maling approach. Kaya magugulat ka, bakit may mga tao na pareho lang naman yung company na ginagawa nyo, pareho lang yung produkto, but they have more results than you are. Why? Kasi sila, pag tiningnan mo, they're very consistent in attending trainings. Kasi ang maganda sa MCore, hindi mo naman kailangan na mag-umpisa ng sobrang galing. Ang kailangan mo lang, may determinasyon ka na matuto. Tapos attend ka, halos po lahat ng trainings natin ay libre. Ikaw lang ang kulang, yung determinasyon mo lang, your decision na gusto mong may matutunan, gusto mong umattend. Yun ang kailangan. Okay, paano po maging, okay, nasagot ko na to. Ganda mag 7 accounts, di ba? Correct. Okay. Any question? What is the most, sabi ni Fikri Su, what is the most important part of building a strong network? Characteristics, values. Okay. Unahin ko yan. What is the most important part of building a strong network? Isa lang ang sagot ko. Relationship. You need to build a good relationship to your network. Because at the end of the day, uulitin ko, your real product is the people who trusted you. So you have to build that strong relationship with them. Okay? Yun para sa akin ang pinaka-importante sa lahat. Okay? Kasi bakit? Ang produkto walang pakiramdam. Of course, hindi ko sinasabing hindi importante ang product, ha? Kasi dadami pa yung products natin, eh. Ngayon, kahit dumami yung produkto natin, pag meron kang bad relationship sa network mo, kahit pa yung ano mo, yung produkto mo, pag ininom, makakalipad ka at alam mo yun, makakalipat ka sa ibang building dahil kaya mo na lumipad. Hindi nila yan ibebenta kung hindi maganda ang relationship mo with them. Okay? So yun ang pinaka-importante. Para kahit ano pa yung produkto na ilalabas natin, 'di ba? It's so easy to share it with them kasi meron kayong magandang relationship. Numbers. Okay. I hope nasagot ko yung tanong. Okay. Anything else? Pahirapan nyo naman ako. Ano to? An online training for your products kahit naka-record na po. Do you have? Yes, meron. Marami tayo, Gary. Actually, check our YouTube. We have our own YouTube channel. Okay, nandun lahat yung mga ano natin, Gary. Yung mga trainings natin. Okay, actually, kahit ito, yung SMS natin, nandun din. How to be you po as networker. Kailangan malakas kang tumawa. Yan ang key. Your laughter should be contagious because that is called good energy. I'm not kidding, ah. Okay, actually, joke lang naman yung yung malakas kang tumawa. Pero, well, sa tingin ko, malaking factor kapag masayahin tayo. 'Di ba? Kasi everything is energy. 'Di ba? Punahin mo, ikaw mismo. Okay, kahit hindi ka doon kahit hindi sa nagtanong, mas masarap kasama yung taong masayahin. Tama ba ako? Can you type yes kung mas natutuwa kang kasama yung taong masayahin?
MC Sophie, paano po maging ikaw? You know what? Hindi nyo kailangang maging ako. Kailangan mong maging sarili mo. Because I always believe God created us in the most unique ways. At for sure, meron kayong strength na hindi ko strength. Okay? Hindi mo pa lang yan na ilalabas. Because once upon a time, when I just started in network marketing, in MLM, sinasabi ko rin sa upline ko, upline, paano ba, hindi pa dati uso yung how to, ano ba yung how to be you? Hindi pa uso yun noon. Pero yun na yung sinasabi ko sa upline ko. I remember yung upline ko, her name is Paula Llorando. Okay, babae din. Alam mo kung ano yung amaze ako sa kanya? Yung negative na yung kausap niya, naiikutan niya pa yun. Okay? Hindi niya mapamember pero nabebentahan niya kahit na anong product. Hindi siya pumapayag na aalis yun. Okay? Sa harapan niya nang hindi siya nakakabenta. And I realized lahat ng mga trainings na yung mga sinasabi niya, lahat part ng trainings. And na-realize ko rin na noong araw, pag ganun din pala yung sinasabi niya, dun sa mga uplines niya, gusto niyang maging ganun, katulad nila, gusto nilang malakas ang loob. Pero pag tiningnan mo yung pattern, parehong-pareho kami ng mga trainings na attendan. And you know what? Right now, mini-message ako noon, palang yung sinasabi, alam mo, Sheryl, grabe, sobrang proud ako sa'yo. Paano ba maging ikaw? Imagine mo yung dati mong upline, ganun na yung sinasabi sa'yo. Pero yun ang sinasabi ko sa kanya before. So, ano yung pino-point out ko? Walang kakaiba sa ginagawa natin. Ang kailangan lang, yung inaral natin, yung natututunan natin, i-blend mo sa pagkatao mo. Kasi some people, like I have an upline, his name is Patrick Zuniga, he doesn't laugh as loud as I am. In fact, malumanay siya magsalita. Pero grabe yung income niya. Nung nandun pa kami sa isang vitamin C company na 8 years kami doon, it was earning 1.2 to 1.7. Ano lang yung uni-level lang yung, isa lang ang kompla namin, uni-level lang. Imagine mo, uni-level lang, 1.2 to 1.7. Dahil ba malakas siyang tumawag? Hindi. Lalaki po yun. Tapos malumanay. Lagi pang nakaganon yung kamay niya pag ang hilig lang yung ganun yung kamay niya. 'Di ba? Pero when he speaks, alam mo na he's very confident, alam mo na maraming pinagdaanan siyang trainings, 'di ba? Hindi naman din siya ganun dati. In fact, yung din na sinasabi niya sa amin, at kung napapanood namin yung mga dati niyang videos, ibang-iba na rin siya noon sa ngayon. Lalo na ngayon, kasi ibang level na din siya. 'Di ba? So, hindi mo kailangan maging katulad ng ibang tao. Ang kailangan mo, maging katulad mo na number 1, confident. Number 2, na may decision ka na sa isip mo na you really want to become successful. Again, success is a mindset. Dito po nag-uumpisa. Galit ka ba? Hindi. Sabi ni Wilma, yes, nakaka-good vibes po pag kasama masayahin. Exactly. 'Di ba? Sabi ni Joffrey, yes, press, kahit araw-araw kung ikaw ang kasama, press. Di po ba pag nasa network, kung ilan tao mo, dapat ganun din po ugali nyo? In short, marunong po makibagay or makisama. Ulitin ko di po ba pag nasa network, kung ilan tao mo, dapat ganun din po ugali nyo? In short, marunong po makibagay or makisama. Depende, makibagay, makisama, yes, pero depende kung ano yung pakikibagay at saka pakikisama. Okay? At hindi rin ibig sabihin na, example, masama ugali niya. Kailangan ba masama din ugali mo? Para like ka niya? Not necessarily. 'Di ba? Hindi mo naman kasi kailangan din na maging people pleaser. Mali din po yun. 'Di ba? Because people pleaser, that's a weakness. Kahinaan po ang people pleaser.
Charming. Pwede. Magpakatotoo ka para maraming magtitiwala sa'yo. Okay. Well, yes. Pero ano yung totoo? 'Di ba? Kasi anong ibig sabihin ng magpakatotoo ka para maraming magtiwala sa iyo? Sa tingin ko, ang dapat na sinasabi is not really magpakatotoo, pero magsalita galing sa puso. 'Di ba? Kasi sometimes ang pagiging totoo is pwedeng makasakit ng ibang tao. 'Di ba? So hindi palagi ang sagot ay magpakatotoo. Hindi lang sa network, sa buhay natin kahit saan. May totoong masama ang ugali. Manage your emotions. Correct, correct. Oh, what else? What else do you want to ask me about network building? Tama, Gary. Friendly lang. Oo. Ano ka lang? Ugaling tao. Ganun lang. Wag ugaling hayop. Ugaling tao. Ano ba ugaling tao? 'Di ba? 'Di ba pag ang ugaling tao, syempre mga good traits ang sasabihin natin. Success rate ng mga nagjo-join sa MLM. Ito ang ganda rin, no? How do you handle pressure in network building? Unahin ko muna yung success rate ng mga nagjo-join sa MLM. When you say success rate, define success. Anong ibig mong sabihin, Coach Mai? What kind of success? Kumikita ng malaki. Can you give me a figure? Because for some people, 50,000 a month is big. For some naman, maliit yun. Kasi ang trabaho niya na dati, kumikita na siya ng ganun. Kumikita na, nag-times 20 ang capital. So, ibig sabihin, kung capital niya is 18,000, times 7, sorry, Doktora Ubusan, gagamit po akong calculator. Sabi niya kasi wag daw eh. Maubusan po ako ng oras. 18,000 times 7 times 20. So 2.5. Kasi ang ginawa ko, nag-times ng capital 360K. Ha? Okay, 300. Success rate, mababa. Mababa ang mababa ang success rate sa MLM. Bakit? Okay? Because maraming tao gustong kumita. Okay, pero hindi lahat willing gawin yung dapat gawin para kumita ng malaki dun sa sinasabi mong 360,000. I'll give you a very concrete example. Actual, wag na kayong lumayo. Okay? Wag na kayong lumayo. Ilan ang members ng MCOR? Libo? 100,000? 100,000? Okay. And look at our attendees right now. How many? We are just 138. Bawas mo pa dyan yung 3. Ako at saka 2 staff. So 135. Yan ang reality. Bakit? Lahat gustong kumita ng malaki pero hindi lahat willing umattend ng mga trainings na ganito. Willing tiyagain. Willing isabuhay yung naaral. Gets nyo? 'Di ba? Paiyak-iyak pa sa best camp. Yatay kayo. Ayan, tama. Everyone wants to eat, but few are willing to hunt. Exactly. 'Di ba? So, yun yung reality. You check the other MLM companies. Bago mo i-check, dito na lang sa MCOR. 'Di ba? Look at the top earners. Sila yung attend ng attend ng attend ng attend. Sila yung makukulit.
pilit ng pilit sa inyo, umutin kayo, o pasok na, open na yung Zoom. Diba? Imagine sila na yung kumikita na ng malaki, pero sila pa yung nagpipilit sa inyo. But you know what? Some of you, tinitake for granted yun. Ang iniisip niya, the reason why you're forcing us, kasi may vested interest ka eh. Exactly. And that's the reality. Your uplines has vested interest in you. Gusto nila kayong magtagumpay. Walang halong plastic po yan. Alam niyo kung bakit? Because your success is also their success. Now, bakit? Imagine, may-ari na ako ng kumpanya, presidente na ako ng kumpanya, nagkakandak pa ako ng mga ganitong mentoring session because your success is company success. Diba? And of course, this is also my passion. Parang ano ko to eh, para ko siyang supplement. Parang nangihina ako pag walang mentoring, pag hindi ako nagkakandak ng training. So, gusto mo tumaas ang batting average or ang success rate ng MLM? Start with you. Umpisahan mo sa sarili mo. Don't be part of the majority. Uulitin ko. Majority are not succeeding. In MCOR, tulungan nyo ako. Baligtarin natin. Gawin natin yung majority, minority. Meaning, gawin nating mas marami ang kumikita kesa sa hindi. Gets natin? Are you guys with me? Naintindihan nyo ba ako? Salamat. Thank you, thank you. Okay, eto. Asan yung kanina? Eto. How do you handle pressure in network building? I don't handle pressure. You know why? Because I always find ways to enjoy what I am doing. I told you, right? You have to fall in love with what you do. Find a way. Mag-e-effort ka na ma-fall in love ka sa ginagawa mo. Kasi pag in love ka sa ginagawa mo, walang pressure. Parang love. Di ba? Parang love life lang yan. Nung, tinan mo, yung babae, lalaki, kahit umuulan, anong ginagawa ng lalaki? Susunduin yung babae o hindi pag umuulan? Pag in love siya sa babae, nagsusundo ba yung mga lalaki? Yes or no? Nagsusundo, di ba? In fact, mas bagyo, mas gusto nilang sunduin. Now, pwede ba nilang sabihin sa sarili na, ano ba naman to? Nakaka-pressure naman to. Napa-pressure ba sila? Di ba hindi? Ano kung bakit? Kasi, in love sila eh. So, pag hindi, halimbawa ngayon, parang ang pakiramdam mo na pressure ka. Kailangan mong ma-develop yun. Remember, being in love, it should be developed. It is not instant. Kahit nga love, hindi nga instant eh. 'Di ba? Crush nga muna eh. Crush. Actually, una nakugkitan ka lang, parang nainis-inis ka, tapos naging crush mo na, tapos parang like mo na siya. Yung like naging love. Yung love, naging fall in love. Yung fall in love, naging deeply fall in love. Gets mo? Oo, pag in love lang, pag bago pa lang. Diba? Again, dinidevelop. I like it, Alice. Love is not a feeling. It's a choice. Exactly. Totoo yan. Diba? So, anything else? Okay pala to yung ganitong session, ano? Kanina ko lang to naisip eh. Friend, ayun, ano yun? Kung nalagpasan ko, paano po mapa-encourage mga members na ayaw umaten ng trainings pero sinasabi gusto po kumita? Paano ma-encourage? Kailangan kumita ka ng malaki. Ikaw na nagtanong. Okay. Diba? I'm sure ganun din yung iba. Paano ma-encourage? Kailangan ikaw muna kumita ka ng malaki. Kasi pag kumikita ka ng malaki, pustahan tayo. Ma-encourage yung mga yan. Kasi bakit? Becoming successful, it creates curiosity and inggit. Yan ang katotohanan. Ang success, nakakainggit, majority.
majority, dalawang inggit, di ba? Yung inggit na, I wanna be like this person. Yung isang inggit naman, ano ba yan? Siguro ang ginagawa niyan, ganito, ganyan, ganyan. Di ba? O, bahala sila kung anong pipiliin nila. Basta ikaw, gusto mo silang maengganyo, ulitin ko, it should start sa'yo. Okay, kailangan, yun lang yun. Ang tawag ko doon, PLAK, P-L-A-K, pera lang ang katapat. Ayan, sabi niya, tama, correct. Oo. Kasi ganun talaga tayo eh. Ang ano, ang Pinoy, punahin nyo. Pag in-invite mo, ang unang pumapasok sa isip nila, or minsan di lang sa isip, lumalabas sa bibig. Etong tanong na to, eh ikaw, kumikita ka na ba? Sino yung ganun? Sino yung natanong na? Di ba? O, see? Gusto mong maengganyo? Kailangan, pag tinanong nila yon, maganda yung figures na sasabihin mo. O, yan. Di ba? Halos lahat kayo. Normal kasi yun. Ako din eh, nung na-invite eh. Yung nag-invite sa akin, yun din ang tanong ko eh. Ikaw ba, kumita ka na ba dito? Ang sagot sa akin, actually, hindi pa nga eh, kasi ikaw yung una kong in-invite. Tama naman sagot niya. Okay, what else? Ako, nung baguhan ako, correct. Totoo yan. Okay, what else? Dali, habang ganado ako. Grabe, wala pa tayong 1 hour, pero ang dami na nating napag-usapan. Are you learning? May napapala ba kayo ngayong araw na to? Oh, salamat, salamat. Oo. Thank you. 'Di ba? Imagine kung libo sana itong attendees natin ngayon, edi lahat mayaman na. Ito, sabi ni Coach Mai, what if nanenega o nadadown, anong payo mo pres sa kanila? Simple lang, bangon. 'Di ba pag naninega, halimbawa may naninega dito, kasi ako, hindi ako, number one, sabi ni Mai, lamon, bungol, bangon. Hindi kasi, ang tanong ko, ano yung nakakanega sa kanya? 'Di ba? Ano yung malawak kasi yung pagiging nega eh. Kaya hindi ko siya masagot na hindi ko matumbok eh. 'Di ba? Naninega ba siya dahil hindi siya kumikita? Kasi pag hindi siya kumikita, tatanungin ko siya, ano sa tingin mo, bakit di ka kumikita? Ilan bang tao ang nai-invite mo? Ilan bang tao ang nakakausap mo? 'Di ba? Sige nga, sulat mo sa akin kung ilan, sino-sino yung mga nakakausap mo araw-araw. Eh, eto po, si Juan, si Pedro, si Maria, at saka si Juana. Lunes daw, kinausap niya. O sige, at least may 4 ka. Eh pagdating ng Martes, sinong kausap mo? Si Juan, si Pedro, si Juana, at saka si Maria. Eh pagdating ng Miyerkules, si Juan, si Pedro. Imagine mo, 1 month ka na yung kinukonvince mo, yun pa din. Hindi ka talaga kikita. 'Di ba? Again, in any business, basta't nasa sales ka, we are into sales po. Ang sales ay numbers game. In fact, kahit empleyado ka, numbers game din. You have to work for 9 hours. So what do you call yung 9? 'Di ba? That is also a number. Everything is a numbers game. Okay, so ibabalik ko muna sa kanya. I will ask, ano ba yung nakakanega sa'yo? Bakit ganyan yung nagiging pakiramdam mo? Because sometimes, ang mga tao, may kailangan lang sila ring ma-realize. 'Di ba? So, galingan mo sa pagpaparealize sa kanila. 'Di ba? Kasi, halimbawa, sinabi niya,
Hindi kasi kaya ako nadadown. Feeling ko baka itong klaseng negosyo na to, maybe MCOR is not for me. Di ba? Nakarinig na kayo ng ganon? May downline kayong ganon? Ang realization niya, maybe MCOR is not for him. Ang sagot ko doon, edi make it for you. Kasi MCOR is not for everyone. You have to make it for you. Gets natin? Diba? Ganun yun. Tayo ang gagawa ng paraan. Kasi the training is there already. Ikaw ang a-attend, hindi ang training a-attend sa'yo. Lukaret ka ba? Walang ganun. Diba? Ikaw ang a-attend sa training. Ikaw ang gugusto. Kasi si MCOR, walang pakiramdam, walang buhay. Ikaw ang meron, ikaw ang gumagalaw. Diba? Paano po tamang approach sa mga taong may mga business na traditional? Paano ang tamang approach sa mga taong may mga business na traditional? Susan, mag-ano ka nga? Mag-unmute ka nga. Sabi ni Mai, sasabihin nila lahat, ginawa ko na but I guess my best wasn't good enough. Ano ka, singer? Pero you know what? Ipapa-identify ko. Okay, sige. What are the best na mga sinabi mo na nagawa mo? Because definitely, hindi niya nabigay yung best niya. 'Di ba? So, what's our job? To make him or to make that person realize na hindi mo pa nabibigay talaga yung best mo. 'Di ba? Now, what if lahat sinabi mo na sa kanya? 'Di ba? Pero wala pa rin. Ito lang masasabi ko, move on. Hindi lang po siya ang tao sa mundo. Unless nag-iisa lang siyang downline mo kaya hindi mo mabitaw-bitawan. 'Di ba? Next, ganun lang talaga. Kailangan ang sipag at tiyaga. Sasabihin, okay. Ano to? Ayaw po ma-unmute. Sabi niya, paano daw ano ba? Ano nga ulit? Paano po ang tamang approach sa mga taong mga business na traditional? Dalawa yung ako kasi nung nagne-network ako, ang approach ko huli ang product. Yun ang huli kong bala. Dahil negosyante yan, mas open-minded sila sa negosyo din. So, ang spiel ko is very normal. Kunwari, si Jennifer Dizon yun. Jen, I know, negosyante ka, entrepreneur. Pero, I have a question. Given a chance, if given a chance na magkaroon ka ng another business, bukas ba yung isip mo na at least man lang to get more information? Okay? Kasi yung iba kasi ang mali ang sinasabi, uy, yung pinipilit ka agad, dapat to get more information muna. Kasi ang gusto mo, mag-oo siya. Bakit? Kasi wala akong hinihinging commitment. Ang sinabi ko lang is for open ba siya na tingnan. Okay? I think the question is how to approach people with... Ayun nga. Ito na, sinasagot ko na. 'Di ba? So, usually, dapat ang tanong mo, alam mo na kagad, ang sagot oo. Okay? May module ako niyan eh. Ang module ko niyan, ang tawag dyan, questions are the answers. I'll find it. Okay? I'll find it for you. It came from a book. I attended a training for that. So, nagagamit ko siya. Okay? Ang ano doon, ang title ng book na yun, questions are the answers. Ang tanong, yun din ang sagot. Okay? So, pag magtatanong ka, dapat alam mo na, ang sagot niya dapat ay oo. Okay? Kaya kita mo, ang tanong ko, given a chance, okay, na meron pang another business opportunity, okay, would you be open? Okay lang ba na for you to get more information? Or at least i-check mo man lang? Pag gano'n ang tanong, hindi naman yan, walang negosyante ang sagot, ay hindi. Ayoko. Walang ganun. The fact na sinabi mo sa kanya na open-minded siya dahil negosyante siya,
Yes ang sagot nun. 'Di ba? O, from there, magsiset ako ng schedule. Kung may chance na on that same time, makapag-spill ako sa kanya, gagawin ko. Kasi hindi ko alam kung magkikita pa kami ulit. Kasi may mga times na hindi mo rin hawak yung oras niya. So always grab the opportunity, yung mga short or quick opportunity na meron ka na pwede mo siyang malatagan in 10 minutes. Did you know that you can present a business na walang lapis, walang papel by just merely talking about it? Ganun. Yun ang kailangan mo na maaral. Okay, nang makakapag-present ka ng business na walang lapis, walang papel. Bakit? Walang laptop, wala. Ang meron ka lang cellphone. Pag nasa produkto ka na, pakita mo lang yung yung mga tawag dito, yung mga pictures ng mga testimonials, 'di ba? And yun ang sinasabi ko, para mas makaengganyo ka, exactly, to get their interest first. 'Di ba? Na like ito, kumare kausap ko si Jen. Alam mo Jen, kasi yung business na na gusto ko sanang i-share with you. Sobra akong na encourage na gawin din ito. Kaya I'm just thinking, wala lang, nagbabakasakali lang ako kasi nagustuhan ko, baka lang din magustuhan mo since na negosyante ka rin. Kasi dito, talagang ang ganda na alam naman natin like ikaw, meron kang coffee shop, 'di ba? Ngayon, kaya mo tinayo yan kasi ikaw believer ka nung kape mo na masarap yung kape mo. 'Di ba? Kaya ang lakas ng loob mo na, sige, didiretso magtatayo ako ng coffee shop. Eto grabe, yung product nila. Ang daming natulungan, ang daming napagaling kasi nasa health products. Yung tamang-tama napapanahon. Sa maganda nun, very affordable kasi minsan na-notice ko rin, minsan oo nga, ang ganda ng negosyo, ang mahal naman ng produkto. So parang napakahirap din. 'Di ba? Ito very affordable, literal, kahit masa pwede. Tapos kahit kung kaya nung masa, edi ang maganda niya, kahit mga matataas na tao, talagang hindi niya matanggihan. Kasi tingnan mo to paano ka ba naman makakatanggi? Katulad dito, si Mr. Hapo, di ba? Pakita ko sa kanya, ininom yung produkto, pwede nga hindi ko banggitin yung pangalan muna ng product For what purpose? Para mag-spike yung curiosity. Kasi bakit? Para mag-spike ang curiosity, how will you know kung nag-spike yung curiosity? Kapag ang tao nagtanong, ano yan? Gets nyo? Anong product? Yan. Nagtatanong siya. Kaya hindi ako mag-i-spill ng mga Gusto ko muna siyang magtanong. Like ito, gumaling ito. Ininom yung product, mapuputulan na to ng paa. Imagine. Diba? Napakadami mong testimony. Huwag mo babanggitin mo na yung products. Diba? And the good thing is, sabi mo, imagine kung meron kang ganyang produkto. Wow, ang gandang negosyo niyan, sister. 'Di ba? Napakadaming tao na kailangan itong produkto na to. Kaya nagka-interest ako. Kasi tingnan mo to may na-meet ako dito. I-gauge ko rin. Example, si Jennifer Dizon, siya, may traditional business siya. Maghahanap ako ng M-Korean na may traditional business din na ginagawa rin yung M. Di papakilala ko, di ba? So, magsasabi ako na sino bang magandang example na may traditional business. Pwedeng Sino Jen? Si Sofia Yao. May siya, may ano bang tawag doon yung printing? 'Di ba? May printing press siya. 'Di ba? Etong maganda, ginagawa niya rin to on the side. O tinan mo, ito kinikita niya So, maghahanap ako ng mirror ng tao na yun. Gets natin? 'Di ba? Magbabanggit ako. Now, mas na-inspire pa ako, Jen. Kasi imagine, ang dami mga professionals dito na ginagawa itong business na to. Tapos meron din na mga nasa mababa lang, pero kumikita. Tingnan mo to, ang pangalan niya, Connie De Lima, dating waitress. Grabe na, challenge nga ako Di ba? Imagine dating waitress, tapos eto ngayon ang kinikita because of ganito kaganda yung opportunity na to. Tanong, may nabanggit na ba akong company? May nabanggit akong product? But do you think, am I creating a curiosity?
Oh, yun ang key. Huwag banat agad. 'Di ba? Huwag mo kaagad isupalpal kung anong meron ka. Ayan. Okay, what else? Thank you, Wendy. Okay, what else? Sasabihin nila lahat. Ah, okay. Meron pa kayong tanong? Habang nag-iisip kayo ng tanong, mag-picture muna tayo. Okay? Sino magpipicture? Ah, yung ano, magpipicture. Si Creatives, pwede magpicture ka? Okay po, sige po. Alright. Sige, picture tayo. M-Core. Okay, ready po tayo. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Mga lapida. Pati lapida, kuhanan mo. Yes, press. Next slide. 1, 2, 3. And last slide. 1, 2, 3. Okay na po. Welcome, welcome. Sabi ni Susan, thank you. Dami learnings po. You're always welcome. What else? Habang ganado ako. Ano pang gusto yung itanong about network building? Meron pa? Wow, walang maitanong ah. You're welcome, Wilma. Wala na? Sure? Tingnan nyo. Yung tanong ng tanong, yung mga top earner. Kaya sila top earner. Anyway. Okay, two more. Two more. Sige. Si Coach Dory. Thank you. You're always welcome. Ma'am, inspire ako pag ikaw po ang mentor kasi lagi ka pong nakangiti. Sige. Minsan nga sisibangot nga ako. Hindi ko kaya. Lalo pa ngayon, recharge ako, galing ako bundok. Paano nyo po napalago ang network nyo? Sabi ni Ana Marie. Simple lang. May cycle kasi ang network marketing. Okay? Invite, present, sponsor, train. Tapos lahat gagamit ng produkto. Yun ang gagawin mo. Okay? Pag lumiit ang network mo, anong gagawin? Invite. Pag lumaki ang network mo, anong gagawin? Train. Okay? Kapag kulang ang income mo, anong gagawin mo? Invite. Kapag may bago kang napa-join, anong gagawin mo? Train. And then at the end of the day, everyone will use the products. Diba? So, invite, present, sponsor, train. Invite, present, cycle lang siya. Invite, present, sponsor, train. Invite, present, sponsor, train. Yun lang ang kailangan gawin. Okay? Hindi pwede na mag-i-invite tapos hindi mo siya pa-join mo siya pero hindi mo siya tinrain, hindi pwede. Okay? Mawawala siya. Mawawala. Training is like ganito dapat ang treatment mo sa downline mo para madalian tayo mag-isip. Ang treatment mo sa downline mo should be your own newborn baby. Okay? Bagong panganak na bata, na anak ang downline mo. Na hindi mo basta-basta pwedeng bitawan lang or hayaan. Remember, ang mga bata kaya natutong maglakad kasi may mga magulang na gumabay sa kanila. Okay? So, ikaw as their sponsor, okay? Can you type sponsor? Ito yung last na sasabihin ko na sa inyo. Okay? Anong tawag sa mga
sa mga ninong at ninang pag nagbinyag. Sponsor, di ba? You know why it is called also sponsor in MLM? Kasi kapareho nung parang ninong at ninang. Kaya ang tawag sa ninong at ninang sponsor. Dahil in the event na may mangyari sa magulang, ninong, ninang, the sponsors are now the one responsible para dun sa bata, sa future ng bata. And same thing here in MCOR. Kaya ang tawag sa'yo, sponsor, hindi recruiter. Okay? Ang recruiter, ano ginagawa? Once na recruit ka, bahala ka na sa buhay mo. The reason why you are called sponsor is simply because now you have the responsibility to make sure na itong napajoin mo, na sponsor mo, ay magabayan mo ng tama. Na hindi mo siya bibitawan hanggat hindi siya marunong. Tatsagain natin siya. Pres, ang tagal naman niya matuto. Ganun talaga. May mga tao mabilis matuto, may mga taong hindi mabilis matuto. 'Di ba? Kahit nga mga anak natin magkakaiba ugali eh. Magkakaiba din yung proseso nung kaisipan nila eh. 'Di ba? So hindi mo siya pwedeng equal yung treatment sa kanila. Iba-iba, yung iba mabilis. Yung iba kailangan hindi masyadong matigas the way mo silang ano tawag nito? Turuan. Yung iba naman, kailangan brusko. Kasi yun ang mas effective sa kanila. Di ba? So, that is the reason why you are called sponsor. Okay? Kasi kailangan ikaw ang tagagabay sa mga tao na nagtiwala sa'yo. Ikaw ang mangulit na kailangan, okay, na umattend siya ng trainings. Kailangan mag-aral siya. Ikaw ang mangulit. Kasi bakit? The reason kung bakit hindi siya uma-attend, because hindi niya pa nakikita yung value nitong pag-attend. Okay? So, paano mo siya maeengganyo? Uulitin ko. Number one, ikaw makita niya na malaki ang naging improvement mo magmula nung nag-join ka dito. In terms of physical, the way you look, the way you speak, the way you dress up, the way you fix your hair, the way you put on makeup, the way you carry your clothes, the way you carry yourself, and of course, the way you earn. Yun ang pinaka-importante. 'Di ba? Hi, Pres. Ano po ang the best na gawin kapag may misunderstanding sa organization? Confront. Okay? But, when you confront, I always believe confronting is dati ayoko nang nagko-confront. Kasi parang feeling ko away. Pero depende pala kung anong intention. Okay? When you confront, you do not confront the person. You confront yung event, yung nangyayari, not the person. And dapat ang paraan mo kasi mapaintindi mo na gusto mo siyang ayusin, hindi dahil gusto mong barubalin yung tao dahil naiinis ka sa kanya. Hindi ganun. Okay? And well, of course, definitely kung anong klaseng misunderstanding, 'di ba? Ano yung naging misunderstanding? Minsan kasi pera, minsan hindi ko alam kung ano pa yung mga issues. Basta wag personal. Okay? Remember, though I told you kanina na this is a relationship building business, 'di ba? Still nothing personal. 'Di ba? Kailangan negosyante pa rin tayo, hindi tayo marites. Kung may marites na pangalan dito, hindi ikaw 'yun ha. Pres, paano po pag hindi kilala yung sponsor personally tapos iniwan ka lang sa ere? Don't worry, your sponsor has another sponsor. Kung iniwan ka sa ere, kunwari ikaw mismo yun, Marisa, your job is to look for uplines or mentors. Kasi meron pa siya sa taas. 'Di ba? May mga ganun na the reason kung bakit hindi ka rin naman niya nagagabayan kasi wala na din siya, 'di ba?
Dahil yung interest niya, ganun talaga eh. May mga tao na sa umpisa lang na-excite, 'di ba? Kaya napaka-importante yung pagka-join, mapa-join mo ulit. Kaka-member pa lang niya, mapa-join mo kaagad sa isang meeting na katulad nito. Sobrang crucial nun. Kasi bakit? Kasi ang emotion ng tao nagbabago. Nagbabago 'yan. Ano siya, umattend siya ng presentation, lalo na sa office at taas-taas ng energy. 'Di ba? Napa-join mo. O kunwari on the spot mo na napa-join mo siya. Pag-uwi niyan, medyo nag-iisip-isip yan na shit, labas ako ng pera. Tama kaya tong ano ko? Tama kaya yun ang naging desisyon ko? Kaya dapat, anong gagawin mo? Pagka-join niya, meron ka na kaagad sistema kung ano yung kasunod niyang gagawin. Step 1, napa-join mo siya. What's the step 2? What's the step 3? What's the step 4? What's the step 5? Up to step 100 yan hanggat di siya kumikita. Gets nyo? Kasi you need to keep the fire burning, the excitement. Kaya kailangan lagi mo siyang, yung tinatawag natin, plug into the system. You have to plug them in. And what is the system? Ito, Monday, SMS is a system. Every Monday, paulit-ulit. Yun ang ibig sabihin ng sistema. Meron tayong mga product training, paulit-ulit din. That's the system. 'Di ba? Meron tayong Hakot Day. Kailan? Every Saturday. Meron tayong office day, 'di ba? That is also a system. Kasi bakit? Kailangan, nandun yung apoy. Kapag yan nawala sa apoy, mauupos yan. Hanggang sa naging abo, di mo na nakita. Ito malupit. Naging abo na, nahanginan pa. Lalong wala na. Nagkaiwa-wala yung abo. Diba? So, kailangan, you need to keep the fire burning. Exactly. Wag na hanapin kung wala na si upline. But don't worry, may upline pa rin naman eh. Bakit? Kaya nga may Monday session, di ba? Because I am your upline. Ganun lang kasimple. Now, I am giving you an opportunity to ask questions. Di ba? Ano to? Walang no filter, no drama, no script. And lahat ng sinasabi ko sa inyo is based from my experience. It's not based on the book. Galing po yan sa 23 years of experience ko po sa network marketing. Diba? Pag nawala si upline nang walang pasabi, pwede na po ba maglipat ng upline press? No. Because hindi yun ang sagot. Remember, may mga uplines ka pa. Kasi halimbawa, ikaw, nagbakasyon ka. Remember, karma is real. Diba? Diba, nagbakasyon ka lang at hindi ka nakita ng downlines mo, and ang tingin niya, may mga ganong tao, di ba? Tingin niya na wala si upline ko. Parang you are also giving them, it is like telling them na, okay, pag ako nagbakasyon, pwede na rin kayong lumipat, yung ganon. Sabi ni Daisy, ask lang po. Oo, no problem. Di ba? So, I really hope in today's Monday session, was able to impart or share yung aking experience, my 23 years of experience somehow. And looking forward na meron kayong natutunan. Sige nga, kung meron kang natutunan ngayong araw na to, can you please post it on your timeline para naman may makita rin yung mga chismosa at marites na nagbabantay ng post mo. Kung meron kang kakaiba, may kakaiba sa'yo, di ba? Kasi maraming tao ganun eh. Naku-curious sila na kakaiba na ngayon ang mga pinupost nito. Di ba? May mga... di ba? And of course, you're always welcome. Di ba? And syempre, I would like to take also this opportunity to thank everyone for always allowing me to share my heart every morning, every morning, to share my heart, 'di ba? Every Monday sa inyong lahat. And I appreciate all of you. And looking forward na kung itong 146 na to ay maging 1,400 okay, na attendees. Kasi bakit? For sure, pag ito ay naging 1,400, lahat ng tao na nandito, downline niya rin yung mga papasok.
So, ano ibig sabihin nun? Lalaki din yung income mo. Okay? Your job is to make sure na may at least 100 kang active. Okay? When you say active, very simple lang ang definition natin yan. Number 1, nagme-maintain. Number 2, uma-attend ng mga trainings ng system. Palagi naka-plug in. Number 3, 3 lang naman ang sasabihin ko. Number 3, meron siyang 4 na core leaders sa organization niya. O 3 lang. 'Di ba? So with that, I really appreciate everyone, lalo na yung mga nagtanong. Sa mga hindi nagtanong, alam ko yung iba nahihiya lang or nag-iisip ano ba yung tamang tanong. Next time, pag binigyan po kayo ng opportunity to ask questions, ita-type na lang yan. Please do so. It is an opportunity for you to express. Wala pong maling tanong. Okay, huwag ka mag-alala. Kung walang maling tanong. Pwede maling sagot, meron. Pero maling tanong, wala. Okay, so looking forward to see you again. Okay, on Monday, I really hope umabot tayo ng more than 200. Kasi konti na lang iyo. 'Di ba? 54 na lang, 200 na tayo. Now, if everyone will just invite at least one, okay, I want to challenge everyone sa next Monday session natin na magdadagdag ka lang ng isang member, okay, na maka-attend nito. It will be really, really beneficial for you guys. And with that, maraming salamat sa inyo. Humayo tayo at magpakayaman. At tandaan, malapit na ang Pasko. Merry Christmas in advance, everyone. Bye. God bless. Thank you.